Si NCRPO Chief General Laberin nasa linya natin. General Laberin, Magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning po, Katunying at Ka Jerry at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Opo. Sir. Hingi lang po kami sir ng update dyan sa monitoring ninyo sa People Power Monument at sa EDSA Shrine. Kanina nadaanan ko mga 5:30. Ang haba na ng traffic ng northbound ng EDSA. Actually, andito po ako ngayon. May konting build up po ng traffic dito ngayon and we would like to report na naka-full deployment na po tayo dito sa sa EDSA Shrine, sa People Power Monument at saka iba pong lugar sa Metro Manila where will we be expecting po yung convergence po ng mga kababayan natin in celebration sa EDSA People Power Revolution po. Sige nga po, General, pwede bang maging reporter muna namin kayo dyan? Kayo mag-describe ng sitwasyon. Tinanghali ho yung mga reporter namin na traffic, papunta niya. Kayo muna reporter, General. Ano pong sitwasyon natin ngayon, pati sa kabila? Actually po ngayon, dito po sa EDSA Shrine ay kagaya ng nasabi ko po, naka-full deployment na po tayo at napapansin natin na wala pa po yung mga kababayan po natin na kasama po sa sa selebrasyon. Rally po, sa selebrasyon po rito. So wala pa yung mga magrarally. Yung magbabantay, andyan na. Nandyan na. Kagabi pa yata, andyan na eh. Opo. Kagabi pa po may skeletal deployment na po tayo at ngayon naka-full deploy na po tayo at andito po tayo ngayon. Actually, andito po tayo ngayon. Ano po bang grupo ang humingi ng pahintulot o alam ninyong pupunta dyan sa People Power Monument at pati doon sa kabila, doon sa EDSA Shrine? Sa People Power Monument po ay nag-issue po yung city government ng Quezon City. Ang pagkakalam ko po, 3 grupo ang binigyan niya po ng permit, yung Trillion Peso March Movement, yung Siklab at saka yung Tindig Pilipinas. Pero dito po sa EDSA Shrine, we have to understand ay private property po ito kasi kaya wala pong na-issue na permit po rito. Okay. So, hanggang ngayon ho ba, hanggang sa mismong araw na ito, D-Day, wala namang mga intelligence report na pwedeng samantalahin o maaring mangyari. Lalo pa, kahapon ay biglang may mga, parang timing ito, kumbatsero, Para hong itinatiming sa People Power Celebration, ito hong paglabas ng mga dating Marines at paglalabas ng mga larawan ng milyong-milyong, daan-daang milyong halaga pera ng mga nakabundle at mga nakamaleta. Tama po yun, timing nga po, pero as of the latest threat assessment po natin, wala po tayong na-receive na report na direktang banta po sa seguridad, lalong-lalo na ngayon po sa celebration po ng People Power Revolution. Magpagayon pa man ay tuloy-tuloy po yung pagkikipag-ugnayan natin sa mga intelligence unit nang sa ganun ay makasiguro po tayo na hindi po tayo masisingitan. Yung po bang kabilang grupo, halimbawa yung mga those who will be calling for the resignation of the president, papayagan din po ba silang sumama sa pagtitipon? Halimbawa hindi man nakakuha ng permit yung mga iyon, hindi yata sila binigyan ng permit yung ibang grupo, yung especially yung meron ng record na nung nakaraan may nakasuhan pa si General Pokis. Yung grupo nila, kung halimbawa biglang humalo diyan, paano niyo po ma-filter 'yon? No permit, no rally po tayo ang ipapairal natin. Magpagayon pa man ay makikipag-dialogue po tayo at makikipag-coordinate po tayo sa mga organizers. Nang sa ganun ay maayos po yung pagtitipon po nila rito. And kung sahalo po sila sa grupo kung saan may legitimate po na permit ay as long as sumusunod po sila sa mga napagkasunduan at sumusunod po sila sa nakalatag na alituntunin at sumusunod po sila sa batas ay hindi po tayo magkakaroon ng problema. Wala pong magiging problema. Opo. I'm sure may game plan na rin po kayo kapag ka nagkapang-abot, may mga magkakaiba kasi ng isisigaw dyan
baka magkabuskahan eh. Oo. Ready po tayo sa mga ganong sitwasyon and may sapat po tayong nakadeploy na kapulisan po para tigilan ang mga sitwasyon po na ganon. Meron po bang, bukod po sa EDSA Shrine, saka sa EDSA People Power Monument, may mga ibang area pa po ba na inaasahan kayong magkakaroon din ng assembly ng mga tao? Actually po yung inaasahan po natin na may convergence po ng tao ay dito sa People Power Monument at Yan saka sa talaga. EDSA Shrine. Mm-mm. Pagayon pa man, may mga deployment po tayo sa iba pong piling lugar. Kagaya po dito sa may House of Representatives, may deployment po din po tayo dyan dito sa QC Circle and of course sa periphery po ng Malacanang. Oo. Ready talaga. Pero baka naman isipin ng ating mga kababayan, baka nandun na lahat ng pulis ha. Paano na yung pong... Teka nga pala, sabi nyo wala pa dyan yung mga magrarally. So mga pulis ang nakaka-traffic ngayon. Mahaba yung traffic, General eh. Kanina nadaanan ko. Tuwing umaga naman po talagang may build up po ng traffic and andito po ako ngayon ay smooth flowing po yung EDSA sa taas at saka ibaba po dito sa Ortigas, smooth flowing po. Yun po yung pangunahing mission natin na we will make sure na yung flow ng traffic po dito sa EDSA ay continuous po. Paki-double check nyo mamaya ulit, po. General, dahil kanina ako mismo nakita ko ang haba ng traffic umaabot na parang hindi siya pangkaraniwan. hindi pangkaraniwan yung ganitong oras na northbound eh. Yung papunta ng QC. Siguro nga dahil medyo masikip na diyan sa ilalim ng flyover ng Ortigas, intersection ng EDSA Ortigas, tapos papunta pa diyan sa People Power Monument. Mabilis po yung takbo ng sasakyan. Actually, galing po ako ng Bigutan. 25 minutes lang po hanggang dito sa EDSA Shrine po. Okay. Ngayon, Mabuti, umalis po ako doon napaluwag ng na. 6:05, 6:28, andito na po ako. Yun. Nalumag na. 5:30 kanina. Baka kanina. Nung 5:30 nadaanan ko. Baka naman may aksidente doon kumbatsero eh. Mapapuntahan na rin kagad. General, salamat po. Sana hanggang December kayo dyan sa NCRPO ha. Bakit? Ba't naman hanggang December lang? Thank you. Next year. Thank you po and good morning po. Good morning po.